ang, well, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos ang tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka nang wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, napaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend or merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob, ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So, let us pray that he learns to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad na kanyang mga kalaban. They can easily assassinate person on the airport tarmac. No? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yun, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So sabi ko sa kanya, sabi ko 80 ka naman na,
So kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100. No? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Yeah. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila nag-aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, lumapasok sa paaralan, at walang nangyayaring masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce. Yeah. Pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible. Yes. Because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security and peace and order ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang
sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo, ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40 alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, parang pare-pareho lang simula noon. Dumadami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Mayroong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, nandiyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa. Mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sa sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan ug kalinaw para sa atuang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Daghang salamat. Syukran. Kanta sa ta. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway, na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP. So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan ang libro, ma'am. Para magsilat sila lahat, ibibigay po namin sa iyo mamaya. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin dahil binigay noong nakaraang rally noong March 23. Kinumpile na namin, inayos na namin yung mga sulat. At maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas ng umaga na mag-online at basahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At yun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun
dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang po may padala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang ini-inventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po na natanggap. Nandun sa amin, meron pa pong medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetics, Pangulong Duterte. Allergic din siya sa chocolate. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tingnan natin ito isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap ang tsokolate. But more than that, dahil sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin, nadadalhin namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi rin naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dito? Dito lang. And huwag tumayo, ganyan lang po. And I would like to appeal to our kababayan, please, may nagreklamo na po ng mga residential inwoners na hindi na sila nakakadaan dito sa gilid. So if it's possible, I'm appealing guys to please vacate the area para hindi po tayo magkagulo-gulo at saka maano po yung mga polisi dito. Please, at saka later yung basura natin, let's do that. Ang bike area din, Alvin. Alvin, yung bike area. Please vacate the area, guys, and please smile for the camera for the official photo. Diri lang tadaplin kung ano naman kayo sila. Gid mo appeal gid si Alvin. Siyempre. Alvin, Mag-picture sila, picture. Tante Grace. Mag-picture pa sila eh. May badaan. Baka paalisin ko na yun, please. Thank you so much. Please guys, vacate the area para hindi po tayo paalisin guys because marami na po mga residents na talagang nagreklamo sila. And also, everybody na hindi kasali sa technical committee, working group dito, please vacate the area at the back po. Only personnel from the media are allowed to be here inside. Please po guys, SMNI lang po yung nandito dapat sa loob. Everybody, sit back and you cannot protect them out. Relax, 2, 3. Let's sing happy birthday everyone. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy
birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you, Tatay Digong. May the Lord God. Are you going? Are you going? Selfie pa ka. Organize lang natin para hindi mo tablo kasi pinagalitan na ako. Ipabakit. Okay, wait. Relax tayo guys. Nagsalita tayo kanina na kalmado. Please sit down mga momshies. Sit down po tayo mga momshies. Okay, relax po. Sit down po muna tayo. We will have an opportunity for a photo ops later. Sit down po muna. Mga momshies, sit down po muna tayo mga momshies. Okay, relax. Mag-blow mo na ng candle si VP for the... tayong lahat po mag-blow. 1, 2, 3, go! Yes. We will have dito, abi. From Germany, Oliver! From Germany! Ay, wala na dito ko. Wala ang isa, wala. Ate mo! Ate! Okay, so we are going to organize a photo op with VP. And I need everyone's full cooperation para hindi po tayo magkagulo. Umupo lang muna. Sabi ni Tatay, relax lang kayo. Diba? At lahat ng tao na nasa loob, please vacate the area po. SMNI lang po at saka if VP will also ask. Alvin. NL Organizing Committee. Wait, na paano pa siya nagpa-press con pa dali? International. Please vacate the area. We will have a photo of with VP in a bit, ha? Relax lang po tayo, guys. Mamshies, please. Umupo po kayo mga mamshies. I-off na nako ni kanina. Pwede. Saan kayo? Can you come? Be, can you come? Regular video lang. Kana imo normal, regular. Go there. I-cover ang regular video. Dito pa doon. Regular video lang. Ipaduli. What's your message to the ICC and for the rest Mamshies, of the world lingkod mo, balik. on your father's 80th birthday? Relax. I-off na nako ni kanina. God will grant the release that he wants back home. Could you give us an update on his health situation? Because he was visibly at least tired for his first hearing. Has his health improved since then? Well, yes, it seems to be better now, but all his complaints are the complaints of an 80-year-old. An ache,
Again, please vacate the area guys kasi nag-complain na po yung mga tao, please. And in terms of the, I know you don't want to disclose sort of legal strategy, but you still believe that he doesn't have a case to answer? That's what he said. First he said that they brought him here. This is what we call extraordinary. And then he said that he didn't answer anything because Let's talk well, that's what he said. residents in this area, they already start to complain. If they report us to the police, our permit will be revoked. So we will now go somewhere else. Do you want We will that? do what So please, guides people from that inside side, the please get ICC. inside. And that is what Also on the that other is side, what please the get message as inside well the to barricade. the supporters. Everyone has the right That and you will can have the express chance to your follow. anger, you can express your support, Please, you also can say your people prayers, in the back. but let us allow Please the lawyers go to work inside. on the ICC. And how do you feel as a daughter on your father's 80th birthday with him in a detention centre? Well, I'm happy that he reached 80 years old. As I There said will be a earlier, chance for everyone to take Chinese photos. New Year, So 79. please go inside. 9 is not a good number because it symbolizes death. So he's now 80. So good luck is coming. Ma'am, how about the likelihood also? Because the ex-president is now at the ICC detention. Yes, ma'am. I don't want the ICC. Yes, sir. In relation to the ICC, that will show our more of the harmony Filing for that petition. And if that happens, because it's only right now it's only the detainees, the lawyers, the courts, and the prosecutors, and of course Binibigay daw siya, sir. Sa iyo daw yan, sir. Binigay naman. Yung Pilipino ang nag-gather ngayon nagtatakas sa kanyang birthday. Wow! dala mo namin yung pictures ng Davao City. Ako na lang pictures but yung buong Pilipinas na nag-celebrate na birthday niya. Sabi naman kami, pinadala ko sa abogado. Sabi ng abogado, there is a system sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee. Meron ba? Napadala ng mga family members. Madami ka ng kalubit sa maraming cellphone. May message po ba siya sa government sa ginapasa? Oh, baka may pinagawin ko. Sir, But ay, ito po! Lalapit na lang. So everyone, para organize po tayo,
yung mga taong nandyan, please, proceed po tayo sa loob. Para hindi po tayo magulo. Ang gagawin po natin is 10 po tayo, group photo po tayo. Kasi hindi, kung mag-single tayo, mag-selfie kayo, baka umabot pa tayo ng September 23. Diba? So, okay.